Puwede na. Okay na ba? Ah, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. Nasaan man kayong sulok ng daigdig, kamusta po kayo diyan? Nandito na naman po tayo sa ating portion ng Holistic Medicine with Doc RJ, free live consultation. Pero bago ang lahat, gaya ng dati, disclaimer muna tayo. Ang holistic medicine po ay hindi po para sa lahat. Para lamang po ito sa maniniwala at magtitiwala na mula noon hanggang ngayon, ang inumpisa namin ng holistic medicine hindi po kami lumalayo sa aming tinatayuan na itong holistic medicine po ay nakafocus sa spiritual. Pangalawa lang po ang physical. Kasi alam natin na ang ugat ng mga sakit ah, ay bunga ng walang kaalaman. Na ang ugat pala nito ay bunga ng pagsuway. Sinabi nga sa Deuteronomy chapter 28 verse 58 to 61 na kapag kayo hindi sumunod sa kautusan na nakasulat sa aklat ng pagtuturo, bibigyan kayo ng mga sakit na nakamamatay, mga sakit na kinatatakutan sa Ehipto, mga sakit na hindi na nakasulat sa aklat, hanggang sa kayo'y mamatay at maubos kasamang buong pamilya ninyo. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi rito na ang totoong doktor po hindi po nagpapagaling. Kasi ang totoong doktor wala pong ginagawa ito kung hindi magturo lang na kung paano ba mamumuhay ang spiritual, yun ang dahil tayong lahat ay mga espiritu. Tayo ay ipanadala rito sa lupa para subukin kung sino ba ang susunod sa lumikha ng buhay, ng tao, ng lahat ng nilalang. Yan po talaga ang dahilan. Kaya nga 'di ba nakasulat naman, kapag natapos na ang buhay dito sa lupa or pananatili dito sa lupa, yung katawan babalik sa lupa at yung espiritu ay babalik sa nagbigay nito. Dapat alam ng mga nakakarinig ito, ating mga taga-subaybay, na isang araw matatapos ang oras ng pananatili sa lupa. Ano man ang makuha mo rito, kaalaman man o mga bagay, ito ay iiwanan mo sa huli. Wala ka madadala. Kahit na anong pagsusumikap mo dito sa lupa, kapag wala kang na intindihan sa paglikha sa'yo, ang ending mo, puro pagsubok. Walang katapusang pagsubok. Hmm. Kung hindi ito kaguluhan sa pamilya, sa lahat ng mga taong nasa paligid mo, problema, mga sakit, at maagang pagkamatay. Yan lang po umiikot ang mga tao. Kasi nga may ipapanganak, may mamamatay, may ipapanganak, may mamamatay. Doon lang umiikot merong ipapanganak tapos may mamamatay na naman. Paulit-ulit lang po yan. At lahat na nakita nga, sinabi nga, ang lahat ay sinabi na. Matakot kayo at sumunod sa lumikha ng tao dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sumunod sa pamantayan. Ewan ko kung alam ninyo yon. Nakasulat yun sa Ecclesiastes 12:13. Yan po ang foundation ng holistic medicine sa spiritual po. Kasi nga, pag hindi nyo kilala ang lumikha ng tao at hindi nyo alam ang purpose ninyo, ang ending nyo, namumuhay lang kayo na parang aso't unggoy. Yan lang po ang tinatahak nyo rito mula pagkabata. Namumuhay lang po kayo sa laman. Yung espiritu patay. Kasi nga, ang holistic medicine nakafocus ito sa espiritu. Dapat malaman ng tao yung pamantayan. At hindi lang po ito 10, kung hindi po 613. Kasama na po yung matagal ko nang sinasabi yung pagkain. Doon pa lang kapag hindi alam ng tao yung mga pinagbawal na pagkain, ito po nagdudulot ng mga iba't ibang klaseng sakit. Nag-uumpisa ito sa dugo.
'Di ba nakasulat naman ang buhay ng pisikal ay nasa dugo. So, hindi ka lang basta nagkasala sa lumikha ng tao, itong katawan mo, dinumihan mo rin. Hmm. So, dalawang kasalanan yun. Pinabayaan mo tong katawan na to, puro basura ang pinapasok mo. Hmm. Kaya nga hindi na ako magtataka kung bakit may mga sakit ngayon na hindi na malaman ng siyensya. Puro na lang sasabihin, hindi alam kung anong pinagmulan, kung anong dahilan. Yung iba nagpapanggap na sila ay manggagamot pero uubusin lang pala ang pera ninyo, sa huli patay rin. Kasi nga, yan yung siyensya, yan, scientific studies daw. Mas magaling pa ba ang tao sa lumikha? Kaya nga sakit paulit-ulit lang hanggang sa ito ay ibigay na ang hatol sa lupa. Bigyan ka ng sangkaterbang sakit na hindi na malunasan ng pera. Yun ang nakakalungkot eh. Kaya dapat maintindihan ng mga tao na meron silang kulang na ginagawa. At yun nga, sana nga yung mga nakakanood, wala na, walang internet. Hala, Okay, Doc. nangyari? Hello, hello. Okay, Doc. Nawala ako. Nag-ano na, nag-interrupt. Diyan pala Hello, si Doc. Kuya Edwin. Yan, okay na. Okay na, Doc. Nasa area na tayo uli. Ah, Ayan, naka-live na ako. Sige na, okay. So, ayan. So, bati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Ronnie T. Divino, Mel Pescadero, Leon Mendoza, Arlie Gallego Duran, Benedicta Tabafa Ancheta, Dennis Bernardo Jose. So, sundan ko lang yung kanina sinabi ko. Sa mga nakakapanood sa amin, sana po paki-share lang po ang aming page para maka-reach dun sa mga tao na nangangailangan din ng tulong. Magandang gabi sa iyo dyan, Rodel at saka Leon Mendoza. Nasabi na natin to pero uulitin na naman natin. Yung may mga high blood pressure. Sabi ko nga, ang mga sakit na nalaman ng mga siyensya hindi talaga sakit eh. Even yung diabetes, arthritis, even cancer, hindi talaga yan totoong sakit. Ito ay bunga lang ng kakulangan sa kaalaman sa katawan. Ah, Nagkaroon ng mataas na basura na nag-cause ng toxicity, pollution, na damage na yung mga internal organs, cells, lahat, even nervous system. Hindi talaga, adaptive response and reaction lang talaga ito. Yun ang talagang dahilan. Kasi nga, yung katawan natin, nagre-respond lang talaga ito. Yung hindi talaga tawag dito sakit eh. Ang ugat talaga ng lahat ay wala ngang alam ang mga tao na itong high blood pressure na to bunga lang to ng malapot na dugo at kulang kulang sa tubig at walang minerals like sodium or yung madalas natin sinasabi rito yung asin na siyang humahawak ng tubig sa loob ng katawan. Kaya nga napakahalaga ng asin. Sabi ko nga lagi, kung ayaw yung pamahayan ng bakterya, bulate at fungus o mabulok ng maaga, number one preservative ang asin. Noon pa ito. Kaya napakahalaga ng asin.
Kaya lang, sasabihin ng medical science or mga allopathic doctors, bawal. Lahat ng sinasabi nila opposite sa sinasabi ko. Kasi nga, sasabihin nila, hindi, kami authority. Authority. Kaya pala walang natuto. Kaya nga, ang dami ng naubos ang pera sa huli. ah, Kung hindi nalumpo yung tao, nauwi lang sa dialysis hanggang sa chemo, radiation, operation, ang ending. Yung high blood pressure po, dun sa nag-text, ah, ang gagawin nyo lang po, napakasimple lang. Itigil nyo po muna yung nagiging dahilan ng paglapot ng dugo. Yung pagkain ng acid forming food, isa na dyan yung pagkain sa gabi. Iwasan nyo po muna. Pwede pa naman kumain ng kanin. Kaya lang, kung maaari, yung mga unrefined or mga like yung mga brown rice ganon. Yan, kumari yung brown rice, black, or kung wala naman kayo, di wag muna kayo magkakain ng mga kanin na yan. Magtiyaga muna kayo sa isang linggo. Yung mga matataas na ang blood pressure, kumain muna kayo ng mga kamote, saba, mais, patatas. Carbo rin yun, pero may mga starches din yun. At kailangan pa rin ng katawan kasi yan. Hindi nyo pwedeng takasan yung carbo eh. Kanya lang, kapag may problema na kayo sa paglapot ng dugo, iwasan nyo po munang kumain ng mga ganon. At yun, yung sinabi ko nga, kamote sa mais, patatas. Yun lang po muna. At saka tubig asin. Isang linggo lang, tsagain nyo. Isang beses lang muna kumain. Ang pinakamainam na kain, tanghali lang. At samahan nyo po ng itlog, at least 2 hanggang 4. Kailangan nyo ng carbs, kailangan nyo ng protein. Kasi hindi kayo makakagawa ng dugo kapag wala naman kayong source of yung mga iron na yan, vitamin D3, calcium. Kailangan nyo gumawa ng cells daily. Kailangan nyo pa rin ng protein. Pero yun nga, pinaka-safest protein is egg. Meron naman plant-based protein. Pwede yung mga gulay na yan. Lahat ng gulay na meron dito available sa Pilipinas na dinisenyo ng Diyos. Yun, po kainin nyo. At yan, ang sikreto lang talaga. Pansamantala lang ito ha. Kasi maraming sumunod at ginagawa na yung tubig asin eh. Ang ending meron pa rin problema. Bakit? Sabi ko nga, nakakatulong yung binibigay namin tubig asin pero ang sakit po ipinamumukha lang sa atin ng lumikha ng tao na siya pa rin na masusunod. Meron pa rin condition. Hindi pwedeng pagkain lang ng katawan, dapat pagkain ng spiritual din. Sabi ko nga, hindi tayo nandito sa lupa para magdrama o magubos ng oras. Pagising sa umaga, kakain, maghahanap ng trabaho, maghahanap ng kaligayahan maghapon. Pagdating sa gabi, matutulog. Wala na po kayong pinagkaiba sa aso't unggoy. Anong hayop kayo? So, yun po ang may hindi nakikita ng iba. Na kahit na anong ingat mo na sa katawan mo, may sakit ka pa rin. O kung hindi man sakit, problema ang ibibigay sa'yo para magkasakit ka. Hmm. Walang katapusang problema hanggang sa bumigay ang katawan mo dahil sa problema. Stress. Yan ang binibigay ngayon ng yan ang binibigay na pagsubok sa lahat ng tao, stress. Kaya nga naglabasan yung mga kung hindi bagyo, lindol, yan, pandemic. Ngayon, problema sa Pilipinas, puro magnanakaw ang mga tao. Ayan, lahat yan problema. Lahat po yan nakaka-stress sa mga tao. Hmm. Kaya lahat marami nagkakasakit. Ngayon, sabay-sabay, init. Anong susunod ng init? Bagyo na naman. Pagkatapos ng init, bagyo.
Kaya nga lagi kong tanong, ano bang ginagawa natin dito sa lupa? Hmm. Pagkatapos ng saya, ano, maghahanap ka na naman ng saya 'pag hindi saya, problema naman, saya, problema, saya, ano, nandito ka para magsaya o para magsolusyon sa mga problema? Yun ba ang buhay? Hmm. Umiikot lang sa mga gano'n, eh. Masaya ka ngayon, susunod na mga ilang araw, linggo, malungkot ka na naman. Kasi kung hindi ikaw may sakit, yung kamag-anak mo may sakit. Kung hindi ikaw may problema, yung susunod naman kamag-anak mo naman may problema. Damay-damay, 'di ba? Kaya nga dapat maintindihan ng mga tao na malalim ang tinuturo dito sa holistic medicine. Napakahalaga na malaman ng bawat isa kung anong dahilan ba't ka nabuhay. Hindi sinabi nga ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain, kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng lumikha. So, hindi po rin sapat yung panalangin kahit na anong madasalin kayo. Anumang relihiyon kayo o sekta, kahit po kayo madasalin, hindi po sapat yan. Dahil nakasulat na sinabi ng isang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo na si Haring Solomon, ang sabi niya, ang sino mang nananalangin ngunit hindi sumusunod sa kautusan, bibigyan kayo. O ang sino mang nananalangin ngunit hindi ka nakikinig. Hmm. Kahit ang iyong panalangin ay kasuklam-suklam. So, kahit nananalangin pa, hindi ka rin pakikinggan kung hindi ka naman sumusunod. So, wala pong silbi. Kaya araw-araw pagsubok sa'yo. Hmm. Hindi mo naiintindihan ng paglikha sa'yo. Puro ka lang kain, kain, saya. Hmm. Yun lang, umiikot ang buhay. Puro sa laman, nakafocus. Tanungin yung sarili nyo, saan kayo patutungo pagkatapos dito sa mundong ibabaw? Huwag kayo mag-expect na langit ang punta nyo. Sinabi nga 'di ba nung sinusundan ninyo, 'di ba may alam kayo na nakasulat sa sinasabi niyong bagong tipan, lahat ng mga religion na alam 'yan, eh. Sinasabi sa bagong tipan 'di ba? Sinabi mismo ng sinusundan ninyo na kapag hindi niyo nahihigitan ang pagiging matuwid ng mga Pariseo sa Saduceo, hindi kayo makakarating sa langit. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka basta hindi mo Kung hindi mo kayang laktawan o higitan yung pagiging matuwid ng mga Hudyo, hindi ka makakarating sa langit. Ibig sabihin, hindi sapat kung ano man yung natutunan mo ngayon. Dahil mismo yung sinusundan ninyo, yun ang sinabi niya. Hmm. Kaya nga, yun yung sinasabi ko naman, na sinabi naman ng tagasunod ng lumikha, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng lumikha. Huwag kayo mag-i-expect na doon ang punta nyo, sa langit. Kahit ako, hindi ako nakakasigurado eh. Kahit sumusunod na ako eh. Pero mas marami akong alam na pamantayan kaysa sa inyo. Eh kung yung 10 nga hindi nyo alam eh, paano na yung 630 na tinuturo ko? Sukatin nyo na. Huwag kayong mag-expect. Ilusyon yan. Kaya nga yung buhay ninyo, maraming sakit na parating, maraming problema. Kahit marami pa kayong pera, wala pong magagawa yung pera ninyo. Isang araw pag sinubo ka na, uubusin mo lang yan sa ospital. Dahil lang totoong nagbibigay ng sakit, problema at maagang pagkamatay, yung nagbigay ng buhay. Dahil ang lahat ng tao namumuhay na lang sa laman. Kaya ang daming sakit, ang daming problema, ang daming kaguluhan, hindi na natapos. Lahat ng tao puro na halos kahit saan katuming sa parte ng ng bansa.
puro ano, magnanakaw, manloloko, 'di ba? Yun ang problema ngayon ng mga tao. Kaya yun nga, ang holistic medicine, sabi ko nga mag-aral tayo. Hmm, titingnan niyo lang ako ng ganito, wala naman kayong ginagawa, eh, nga isang araw kayo naman susubukin. Ihandaan niyo na lang ang sarili ninyo. Gano'n din po yung ano, yung diabetes, hindi rin po sakit 'yan. Yung mga nagte-text paulit-ulit lang. Sabi ko nga adaptive response and reaction lang po ng katawan 'yan. Kasi nga itong katawan na 'to, hindi alam ng tao, araw-araw may milagro ito. Pero ano, saan kayo nagpapasalamat? Do'n ba sa nag-iisang lumikha? Hindi naman kayo nagpapasalamat do'n, eh. Kaya nga magugulat ka isang araw yung malakas na tao, ingat na ingat sa kanyang katawan. Mahilig mag-ehersisyo, kumain ng malinis, pero isang araw may sakit. Paano nangyari yun? Hmm. Kasi nga hindi sila nagpapasalamat do'n sa lumikha. Ano bang milagro araw-araw? Yung paggising mo lang nakadilat ka, ipagpasalamat mo, nakakahinga ka, walang barado do'n sa baga mo, nakakalunok ka pa, yung iba nga hindi makainom ng tubig, kaya nakaswero. Yung iba hindi makadumi, hmm, hindi makaihi. Hmm. Imagine ninyo 24/7 nagtatrabaho ang katawan ninyo. Hindi nyo alam na milagro ito. Hmm. Hindi hindi nagfe-fail or ah, hindi nagmimintis or hindi nagkakamali sa araw-araw na pagtatrabaho. Hmm. Ito na lang yung pilikmata, yung mata natin. Walang ano, hindi pwede siyang hindi kukurap eh. Bakit? Kasi nga pinoproteksyonan niya yung mata mo eh, na hindi pwede magkaroon ng irritation dun sa talukap. Kasi nga magluluha ka, 'di ba? Mananakit yung mata mo. Hmm. Hindi yan humihinto. Yung pagsala na lang ng hangin, lahat ng nasisingot mo, sinasala ng ilong mo at ng baga mo at ng atay mo. Ang bato, hindi humihinto ng pagtatrabaho yan. Ang bituka, ang puso, hindi rin pwedeng huminto. Hindi niyo alam, milagro yon. Kaya lang, kanino kayo humihingi ng pasalamat? Hindi niyo nga siya kilala. Hmm. Ano ngayon yan? Problema sa electrolytes. Combination yun na nagbibigay ng kuryente sa puso. Kapag yun, mababa yun, hmm, isang dahilan kaya bumabagal ang tibok ng puso. Or hindi lang, kung ito ay nababalutan na ng tubig. Hmm, mayroon tinatawag na yung cardiac tamponade daw. Puro daw lang yan. Kaya nga masyadong ah, hindi natin, kaya nga may milagro eh. Una, yung nitric oxide release, hindi nagkakaroon ng nitric oxide release kaya hirap ng bumomba yung puso. Maraming i-consider eh. Malapot na dugo. At saka sabi ko nga ang kabuuan ng mga karamdaman o sakit ay paggising sa mga tao, sa lahat ng tao na bago mahuli ang lahat, alamin nyo kung anong ginagawa nyo rito sa lupa. Hmm. Kailangan pa bang may mamatay? Kailangan pa bang mayroong magkasakit para hanapin nyo ang katotohanan?
Ano ba? Lahat ng tao bulag na. Magandang gabi po diyan, Fema Nitram, FT Lomboy, Ronnie T. Divino. Citrus fruits na kung kayang isama yung citric acid niya or oil, isa po yan sa nakakatulong dyan sa rayuma. Iwasan na rin munang kumain ng mga animal protein maliban sa itlog at saka plant-based protein na lang muna kayo. Tubig asin, yan lang po muna. Huwag kayong mawawalan ng ano, ng citrus fruits like mga orange, ah, basta lahat na maaasim. Pwede ngang kalamansi, lemon. Yung almoranas po, Sir Nilo Ganarial, ano nga pong ano, edad diyan, ilang taon, gaano katagal na po yung almoranas, ano pong mga iniinom na wala, hindi naman nila naagapan eh. Kasi hanggang sa namatay na lang yung mga ugat, of course, wala na magsusupply ng dugo doon. So mamamatay yung mga cells doon sa paa. Lahat ng tissue doon, mabubulok yun. Puputulin na talaga. Oh. So, Aakyat pa ang yun. kosto ng baradong dugo sa paa, 'di makababa ang dugo. Yes. Kasi nga halos pag mataas ang asukal o glucose, malapot ang dugo, eh gravity of course, lahat nasa ibaba. So, paano magfo-flow? Lahat ng cells natin, lahat ng parte ng katawan natin may ugat para mag-supply ng sustansya or inorish yung mga cells doon para hindi sila mamatay, yung mga cell tissue, ng muscles, ng tendons, ng mga joints. Kailangan mag-supply lahat ng nourishment doon para hindi mamatay yung mga ugat. Eh paano kung barado dahil sa lapot? Dahil yung basura nandun na sa dugo, tumatakbo na. So maraming mamamatay talaga. Matagal na linisan yun. Pag nagmanhid na yun, wala na, umpisa na yan. Ibig sabihin marami ng baradong ugat. Hindi na nagtutuloy yung mga dugo doon para sila mismo yung mag-repair. Wala na nangyayari kaya nga nabubulok na yung paa. Anong Nangi gagawin? Wala namang alam sila kung hindi putulin eh. Nangitim na daw, eh. Then pinutol na. Okay, kasi bulok na nga, patay na yun eh. Wala nang supply ng oxygen, mm, wala nang supply ng lahat ng tulong para mabuhay yung mga cells na nakatira dun sa may paa. Lahat ng mga cell tissue dyan. Mm. Lahat ng mga muscles dyan sa paa. Mm. So yun nga ang problema. Kasi nga, hindi na nagsisirculate ng maayos dahil malapot na nga yung dugo. Kasi nga, ang dugo ay sobrang lapot na at dumi na. Hindi na i-eliminate yung basura ng katawan. Hindi na umiikot pabalik sa itaas para pumunta sa puso ulit at pupunta sa bituka, idudumi, iihi. Wala nang circulation na maayos. Eh, di na nga napabayaan na kasi nga baka yung taong nagkaganon wala na rin siyang kakayahan kumilos at saka wala nang ibang nilapitan kung hindi mga medical doctor. Wala tayong magagawa. Yun ang management nila eh. Synthetic drugs, synthetic drugs, synthetic drugs. Hindi nila alam yun ang papatay sa kanila. Kasi nga yung synthetic drugs nagkokos siya ng leaky gut syndrome. Yung leaky gut syndrome, yun yung magkokos ng problema sa barrier ng bituka.
Kaya nga magkukos ng inflammation yon, yung protective barrier doon na microbes, which is beneficial bacteria, sisirain na yon. So lahat ng hindi natutunaw, mga protein, lahat ng mga indigestible, even yung mga fats, papasok na sa dugo, magkukos na ng pollution yun, sama-sama na sila doon. Yun yung leaky gut syndrome. Kaya maapektuhan na ng yung atay, yung bato. Hmm. Yan. Because of these synthetic drugs din. Kasi hindi naman talaga pagkain yun. Nagkokos ng acidity, toxicity sa dugo. Wala naman silang alam ibigay kung hindi lason lang. Lason sa dugo yung mga synthetic drugs, hindi naman pagkain. Yan nga ang sinasabi ko na pinakialaman ng tao ang katawan. Sabi nga, sumpain ang sino mang magtiwala sa kaparehas niyang tao lang din na mamamatay. Hmm. Kasi nga, puro katatakutan eh. Tumakbo, tumakbo ka sa ospital. Puro katatakutan ang ibibigay sa iyo yan. Naku, pag hindi mo ininom itong maintenance, atakihin ka, mamatay ka. Sus, wala namang pinagkaiba. Pag ininom mo, ganun pa rin, atakihin ka pa rin eh. Bakit? Yun na nga, hindi mo alam, yung hindi makakasira sa mga panloob, sa lahat ng internal organs mo. Hmm. Hindi mo na iintindihan yun. Kasi nga, hindi ka naman i-educate eh. Sinong doktor na i-educate ka? Yung mga vlogger? Sos, negosyo eh. Mga vlogger na yan ako. Hanggang katawan lang po yung naitutulong ng mga yan. Kahit na umabot ka pa rito ng 120 years old sa mundong ito, ang tinulungan lang yung katawan mo. Hmm. Yung espiritu, paano na? Hindi mo alam yung buong hinaba ng para lang pala sa pansamantalang pananatili, yung natulungan. Yung katawan lang, yung espiritu patay. So, paano ngayon yung doc yung naputulan na? So, wala na yung Hindi, chance na umihinga pa naman makarecover? siguro yun. Buhay pa yun. Kahit putulang kampanon. Pwede pa magsara uli yun at hindi kumalat, ang hindi mabulok. Kasi yung kinakain ng buong katawan. Di ba? Hanggang tuhod nga inabot hanggang sa nabubulok nga eh. Anong gagawin? Kailangan makausap yun kung sino man yun. Kailangan maobserbahan kung ano bang ginagawa sa buhay niyan. Kaya lang, ang mahirap dito, magbibigay tayo ng recommendation and yet, pag kinausap ng mga pamilya, tatakutin na naman. Di babalik sa ospital, di. Sabi ko nga, paulit-ulit lang yan. Okay? Ang holistic medicine, ipaparealize sa iyo ang buhay mo. Na dapat dumepende ka dun sa may-ari ng mundo, sa may-ari ng lahat, sa lahat. Kung oras na po, oras na. Yan ang naging resulta ng inyong kamangmangan. Nakasulat naman yan eh. Ang kamangmangan ay nakamamatay. Hmm. Ang nagbibigay at nagpapahaba ng buhay, wala namang iba kung hindi ang lumikha na si Hashem. Hindi naman ang tao. Diba? Siya ang magde-decide. Mayroon nga gusto magpakamatay, uminom ng lason, buhay pa rin. Tumalon sa building, buhay pa rin. Nagpasagasa, buhay pa rin. Nagbaril, buhay pa rin. O bakit hindi sila namamatay? Kasi nga mayroong may-ari ng buhay na sinasabing hindi mo pa oras. Ang problema, yung hindi pa oras, nagiging oras na. Bakit? Pinakikialaman mo, ikaw mismo naglalason sa katawan mo eh. Ikaw mismo, puro ka na lang katatakutan, wala ka nang ginawa, puro katatakutan. Yung mga taong may mga sakit, wala nang ginawa kung hindi katatakutan. Kaya nga paulit-ulit lang, hanggat hindi ninyo naiintindihan ang holistic medicine,
wala pong katapusan yang problema niyo rito sa mundo. So, anong advice ko nun, Dok? Puntahan ko yata bukas. 'Di, Yung bigay mo yung ano, makapagbigay tayo ng ano, ng consultation. Free naman ang consultation natin. Nagtataka lang ako, pagdating sa spiritual, yun ang holistic medicine talaga. Walang nagpe-pay attention. Kaya nga, ay nako. titingnan ko nga bukas kasi mahina na daw siya eh. So, yung anak niya nagtanong sa akin, Ilang taon na ba yon? nasa 69, medyo 69. Lalaki, babae? babae. Ah, Dating treasure hunter kasi tapos yun, ano din, nagre-ritual. Kaya, ayan, nagre-ritual. yung mga treasure nila noon. And Ah, ritual pa. ay nako. Kaya nga kung ano magiging ending ng mga tao, base ito sa nag-ubos lang sila ng oras. Yun lang pala ang ending, kung hindi mamamatay rin pala. Pero ba't walang nagigising? Ang dami ng namatay na tao sa mata nakikita natin, kung hindi ito kamag-anak, kapitbahay, kakilala, kasama sa trabaho, or lahat ng namamatay, lahat na nagkakasakit. Ito ay pinamumukha lang sa atin ng langit na merong nasa likod ng mga ito. Kasi kung 'pag dumating yung oras na maubos na yung oras mo at hindi mo naintindihan ang pagkakalikha sa'yo, ay naku, walang panagkaiba na namatay ka na lang na parang isang aso o hayop. Hmm. Kaya nga nilalang tayo kawangis ng lumikha ng tao. Galing tayo sa hininga niya. Ito, milagro 'tong mundo, nakikita may araw. Sino kaya lumikha ng araw? Ba't kaya may hangin? Sino kaya lumikha ng buwan, 'di ba? Ano nasa likod ng mga misteryo na 'to? Bakit may umaga, bakit may gabi? Sinong lumikha nito? Anong ginagawa nating lahat dito? Walang nagigising. Yung iba, puro lang payaman, puro na lang payaman. O, nakuha mo na yung yaman, sige, oo, ikaw na yung pinakamatalino. O, ano ngayon? O, yan ba ang purpose ng buhay? Kahit na ikaw na yung pinakamayaman, mamamatay ka pa rin eh. Pare-parehas lang din tayo eh. O kahit na ikaw na yung pinakamatalino, ano ngayon? Pare-parehas lang, mamamatay pa rin tayo eh. Ang ending ng pananatili rito sa lupa, mamamatay ka rin sa huli. Ang nakakalungkot lang, anong klaseng pagkamatay? Ito ba aksidente? O natulog ka lang? O ikaw ba'y magkakaroon ng sakit na mabigat, cancer? Hmm. Ano? O pahihirapan ka pa ng maraming klaseng paghihirap dito. Kung hindi ka man yung kamag-anak mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, sino pa? Gaano karaming gaano pa karaming kakilala mo na malapit sa'yo na gusto mo pang paano hanggang kailan ka makakakita na naghihirap sa paligid mo? Ano pang kahindik-hindik na kailangan mong makita para magising ka na merong sa likod ng buhay ay merong malaking katanungan ka maglilingkod? Saan nakasulat na maglilingkod ka? Anong klaseng paglilingkod? Hindi mo nga kilala yung lumikha eh. Kasi kung kilala mo siya, alam mo yung pamantayan niya. At kung alam mo yung pamantayan niya, ginagawa mo. Hindi mo naman ginagawa. Oh, bakit magkaiba tayo ng ginagawa? Kung kilala mo siya, bakit?
Hindi mo ginagawa yung ginagawa ko. Hmm. Kaya nga kung ano man ang natutunan mo, isa itong malaking kalokohan. Isang malaking kalokohan yan. Hanggat hindi mo naririnig ng buo yung sasabihin ko, isang malaking kalokohan yan, natutunan mo. Kailangan malaman mo kung ano at paano at sino ang lumikha ng tao para malaman mo na ikaw ay nagkukulang sa iyong kaalaman. Kaya nga huwag kang magtaka kahit na anong pagsisikap mo, naghihirap ka pa rin, puro ka pa rin kahirapan. Kahit na mayaman ka na, ang dami namang may sakit sa paligid mo. Hmm. Kahit na anong talino mo, ang dami pa rin namamatay sa paligid mo na mahal mo. Mag-closing na. Again, maraming salamat po muli sa lahat ng sumubaybay sa ating live consultation. Magkita-kita na lang tayo muli next week sa ganitong oras din uli, 8:00 hanggang 9:00 ng gabi. Okay, maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Kita tayo Baruch Friday. Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Baruch Hashem. Baruch Baruch Hashem. Hashem. Baruch Hashem.